Buntag sa tanan, andam na mo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. So ang akong mga pagampo nga doon na tay makuha gyud nga mensahe personally sa ato nga paminawan karon. Okay? So karong buntag hisgutan nato ang 10 Commandments sa Ginoo. Kasabay naka-memorize ninyo sa 10 Commandments. Na-memorize ninyo, Joas? Ang 10 Commandments? Pila ba kabuok ang 10 Commandments? 10 di ay, no? Okay. So atong giklaro na. Kay basig 11 ang inyong 10 Commandments. So may I request everyone nga manindog, isip tahod sa pulong sa Ginoo. Sa Deuteronomy chapter 5, 5 to 7. Kining commandments mga kaigsuonan, tagaan ta mo gamay nga background. Gihatag kini sa Ginoo sa katawhan sa Israel, human niya sila gilukat gikan sa pagkaulipon. No, meaning kining mga balaod, mga igsuon, and even sa mga balaod nga niya nato karon, wala ni gihatag sa Ginoo in order nga ulipunon ta. Kundili, gihatag sa Ginoo ang mga balaod to enhance our relationship with Him. No, dili na to hunahunahon nga ang balaod kanang burdensome, ang balaod is gihatag sa Ginoo to put a leash on your neck, dili. Kundili aron nga ma-improve or ma-enhance ang atong relasyon diha sa Ginoo. It's like niadto kag doktor, unya nagpa-check up ka, unya ang diagnosis sa doktor sa imoha is naa kay sakit. Unya nagpasalamat ka sa doktor, gumikan kay nakaplagan niya ang imong balatian nga sa dugay na nimong mulo karon pag yun nimo nasayran o gihatagan kag mga instructions sa doktor. Not because ang doktor wa nahigugma nimo, kundi nahigugma ang doktor nimo aron dili na ka magsakit. It's like ingon ana pod ang balaod sa Ginoo. Ningon dinhi, ang Deuteronomy chapter 5 is a review of the 10 Commandments or the review of the law. Matugpang Moses sa verse 5. I stood between the Lord and you at that time to declare to you the word of the Lord, for you were afraid because of the fire, and you did not go up the mountain. And he said, ingon dinhi ang verse 6, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. So gipailag yun sa Ginoo kung kinsa siya. Ako ang Dios nga naglukat kaninyo o nagdala kaninyo gikan sa yuta sa pagkaulipon. Yan ningon ang Ginoo sa verse 7, you shall have no other gods before me. No, ato ning explain unya because some thought na you can have other gods after Him because the word said you shall have no other gods before me. So doon ay nagunahuna nga pwede ditang makabaton og Ginoo basta laing Ginoo basta si Lord mo'y mauna, which is dili na mo ang buot pasabot sa Ginoo. So karong buntag dadon ako mo sa mensahe nga akong gitaytulan, God our priority. Okay? Pwede ba na ninyo isulti? God our priority. Magaampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan, balaan ikaw sa among kinabuhi, ablihi ang among mga salabutan o Dios. Tantanga ang mga panghuna-huna nga dili in line sa imuhang kabubuton Ginong Dios. Ug do naman may mga preconceived ideas nga dili pod uyon sa imuha, amo kining gi-submit sa imuha. Makigsulti ka sa imuhang mga katawhan, makigsulti ka sa imuhang alagad. Put your words in my mouth, Ginoo, and allow me to speak sa mga pulong nga gusto nimong among madungog. Ang labaw sa tanan masabtan namo o Dios ang katuyuan nganong gihatag nimo ang mga balaod sa imong katawhan ug ingon man diri kanamo Ginoo. Among giabog ang tanang buhat sa dautan in Jesus name. Amen. Amen.
Okay? God our priority. So, igsoon paminaw mo, dili na strengths or dili na bag-o alang nato kining pulong priority. Diba? Kung maghisgot tag priority, moingon ta nga si Lord. Pero daghan kanato ang walay gahom nga mohimo nga unahon nato ang Ginoo. Yes, we understand that God must be our priority, pero many times we fail to put God first sa atong kinabuhi. Amen ba? No? Dili alangan man ug mingon ka nga dili si Lord ang akong prioridad, si Lord yun. Pero makita na nimo, ma-check na nimo sa imong personal nga kinabuhi kung unsa ang imuhang relasyon ni Lord. Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Throughout this week, si Lord bagyod ang imong giuna, sige. Di ba? So niaging Domingo, nakahisgot gamay si Bro Muriel, nga ningon ang pulong sa Ginoo sa Romans 5:13, nga ang sala niala sa kalibutan. Ingon ang Romans 5:13, akong basahon sa ang pulong sa Dios nga version, kay ania ng daan sa kalibutan ang sala sa wala pa ihatag sa Dios ang kasuguan ngadto sa mga tao, apan kun walay kasuguan ang sala dili isipon batok sa tao. Ningon si Paul nga ang sala niya na sa kalibutan, but sin was not imputed, meaning wala gibutang sa imong account kung wala ang balaod. Meaning ang balaod mga kaigsuonan, usas trabaho sa balaod aron nga madayag nato ang sala. Dili man ta makahibalo nga kining imong gibuhat, akong gibuhat sala kung walay balaod nga nagsulti nga kana sala. Apan sa wa paghatag sa Ginoo ang balaod, niingon diha ang pulong Romans 5:13, sin was not imputed. Wala gibutang sa atong account ang sala. That is why gibutang sa Ginoo, gihatag ang balaod sa Ginoo aron malikayan nato ang pagpakasala. Okay? So balik ta dinhi sa Old Testament mga kaigsuonan, nasayod ba mo nga the giving of the 10 Commandments sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Israel, gihatag niya because He wants to enhance their relationship with God. In other words, the giving of the 10 Commandments is all about relationship. No? Gusto sa Dios nga giyahan sila sa ilahang kinabuhi. O mao po ni gusto na kong inyong masabtan mga igsoon nga ang balaod nga atong gisunod sa pagkakaron wala na gihatag sa Ginoo aron gapuson ka. Kundili gihatag na sa Ginoo gumikan kay nahigugma siya sa atoa. Amen ba? God is so gracious, God is so loving, nga dawaton niya ang tanan tao nga muduol sa iya bisag kinsa ug unsa pa siya. Because God is gracious and loving, mao na nga human kang niduol sa Ginoo, gusto niya ikaw bag-uhon mga kaigsunan. He don't want you to remain the same sa imuhang kinabuhi before ka nakailas Ginoo. Amen? So, ang gihatag sa Ginoo again, ang balaod dili aron ang butangan tag yugo, but for our freedom. No? Ang principle mga igsoon nga gusto nako masabtan nato karon is about relationship. No? Kumusta ba ang imong relasyon sa Ginoo karong simanaha? No? Ikaw ra man gyud makatubag. Halos kada Domingo man mo makadungog. Every week nangamusta ko sa inyo ha. Kumusta man mo? Kumusta man? Daghan kay tag rason, di ba? Daghan kayo tag mga taphawng rason. No? Usahay miingon ta nga, wa ko nakaampo, wa ko nakabisi, wa ko nakabasa sa pulong sa Ginoo kay nabisi magud ko daghan kog lakaw. Tibok bagyong adlaw kang galakaw. Di ba? Wa bagud ka nakakaplag og oras nga imong igahin sa Dios nga nahigugman nimo, nahigugman ako. Di ba? So usahay daghan tag mga rason mga kaigsuonan when we speak about priority. That's why it's a good reminder sa tua nga God must be our priority bisag unsa pa ka kakapoy ug unsa pa ka busy sa imong kinabuhi, timan-an nato nga kung walay Dios, wala ta. Wala tay mahimo. Amen?
Mao nang gusto nako ang akong mga pag-ampo nga mataw gud unta nas atong mga kasing-kasing. No? Mga igsoon, timanan nato nga ang mga Israelita came from the land of Egypt. Unsa man ang Egypt? Ang Egypt is a land nga diin nag-worship sila og daghang mga Dios. If you remember, ang mga Egyptians, doon na sila 29 main gods. And there are 2,000 lesser gods nga ilahang gisimba. Mao na nga sa dihang gihawas sila sa Ginoo gikan sa Egypt, and they are now going to enter the land of promise, which is ang yuta pod nga ilahang iposes mga kaigsuonan. Ang mga tao po dito nagsimba pod og lain nga mga Dios. Mas worse pa gani ang ilahang mga gisimba sa mga Amorites, kay usa sa ilahang practices, ilahang i-offer ang ilahang mga anak through fire. Ilahang isugba ang ilang anak through their, para i-offer sa ilahang Dios nga si Molech. That's why it's very important for God to remind the children of Israel nga gikan mo sa yuta sa pagkaulipon, yuta nga dindaghan ang Dios nga ilahang giila, now musimba, musulod na pod mo sa yuta nga dindaghan pod ang mga Dios nga gisimba ni ining mga nasura. Mo nang niingon ang pulong sa Ginoo, diha gyapon sa Deuteronomy, ayaw ninyo isipa nga giabog sa Dios kining katawhan sa land of promise tungod kay maayo mong tao, dili kun dili gumikan sa ilahang pagkadaotan. No? So ako na sang gisulti sa inyo in order for you to understand unsa ang value sa paghatag sa Dios sa Ten Commandments. By the way, ang Ten Commandments mga kaigsuonan is also called the moral law of God. Ang Ten Commandments gidala gihapon ni Christ dinhi sa New Testament. Pero iyahan ang gisum up into two. Ningon ang Ginoo, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Because if you love Him, dili ka mo worship og laing Dios, dili ka mo himo og mga Dios-Diosan, dili nimo panamasta-masa ng iyang pangalan, og dili nimo imong tahuron ang iyang Sabbath. Meaning every day is a Sabbath alang natong mga Kristohanon. And you shall love your neighbor as yourself. So kung imong higugmaon ang imuhang isig katao, you will honor your parents. Ang ikaunom, unsa man to? You shall not murder. You will not murder. You will not commit adultery. You will not steal. You will not lie. You will not covet. Maunay bot pasabot. So ang Ten Commandments is called God's moral law, which is maunay ang gamiton ni Lord when He will judge the world. Okay? So unsa may pasabot ni ini nga pulong God is our priority. No? So balikon ko lang ni si Lord bagyod ang prioridad nimos imong kinabuhi. No? Kay sa tinuod lang daghan natong pakyas kabahin ini. Okay? So there are 3 points nga i-share nako sa ato ang tanan karon. Simple lang. No? When talking about God our priority, it speaks about our relationship. So meaning, ang first point, it's all about relationship. No? Muna akong gingon kaganina, the giving of the Ten Commandments is about relationship. Our God is the God of relationship. Muto ba mo anak mga igsoon? Nga ang atong Diyos siya nga gustong makipagrelasyon. Mabitaw nang ang tao nga gustong moadtog langit, gikinahanglan siya nga makipagrelasyon sa Ginoo through His Son, Jesus Christ. No? Dili pinaagi sa imuhang good works, dili pinaagi sa imuhang religion, but it's all about your relationship. Kay ang imong pagtuo nga imuhang giklaim mga kaigsuonan, it can be measured sa unsa kalalom ang imuhang relasyon diha sa Ginoo. No, kahibalo ba mo when he created Adam and Eve, God created Adam and Eve for relationship. Ba? Sa dihang gibutang sa Ginoo ang tao dito sa Garden of Eden, unsa iyang giingon? Makakaon mo tanan, maka-enjoy mo tanan, pero ayaw ninyo kining unsa man? Kahoy. Nganong gibutang man sa Ginoo tong kahoy? Gusto ba sa Ginoo nga dili tagaag freedom?
si Adan ug si Eva? No. Ang reason nga nung dunay balaod ang Ginoo because dili nimo ma-enjoy ang relationship mga kaigsuonan kung walay boundaries. Di ba? Kung tugta na tatanan na lamang way boundaries. So you cannot express your love sa Ginoo kung walay boundaries ang atong kinabuhi. No? Mao na nga ningon dinhi mga kaigsuonan ang Exodus, actually naama po ni sa Exodus chapter 20 kining ang 10 commandments, ang chapter 5 gi-review lang ni Moses ngadto sa katawhan sa Israel, no? Human niya nga gilukat ang katawhan sa Israel, iyahang gihatagan og balaod sila aron sundon ug aron kahadlukan. In other words, ang balaod mga igsoon maoy mag-identify nila nga sila mga anak sa Ginoo. Okay? Kamo mo'y katawhan sa Dios. Lahi kamo. You are a peculiar people. No? Ingon ang Romans chapter 6 verse 6, brother, atong lantawon. Romans 6 verse 6. So ingon diha, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. No? Unsay bot pasabot ani ni Paul, no? We have been redeemed from the slavery of sin. No? Muna nga sa diyang nahimot ang Kristohano naatay mga pamalaod nga gisunod. No? Nasabtan ba nato mga igsoon nganong maglikay tas pagpakasala? Dili tungod kay maoy giingog pastor, kun dili tungod kay nahigugma tas Ginoo. Amen? Munay na ipangutana, pwede ba daw kunong magpadayon og pagpakasala ang tinuod nga Kristohanon? Can a true Christian continue to live in sin? Ha? Dili. Di ba? Di ba unsa inyong bation kung makasala ta? Matud pa sa English, you will feel bad about it, di ba? Now, kung naghimo kag sala, nag-claim kang Kristohanon, and you don't feel bad about naanang maong sala, kay ngano ang Holy Spirit is the one nga gideposit ni Lord sa matag usa human kang nakaangkon sa kaluwasan. Now kung naa kay gihimong sala igsoon nga nahibalo kang sala na, you don't feel bad about it mga kaigsuonan, you have to start questioning about your faith. Kung tinuod ba gyud kang nakaangkon og kaluwasan. Ngano? Ang Holy Spirit mao may moingon nimo nga sayop na. That is why ang 1 John nag-ingon nga ang natawo diha sa Ginoo will not continue to live in sin. Yes, makasala ta, but wa na ta nagpuyo sa pagpakasala. Amen ba? So it's a good reminder gihapon nato, kinahanglan natong i-check ang atong kaugalingon nga if you don't feel bad about sa sala nga imong gihimo, then you have to ask, am I really saved? Okay? So it's all about relationship. So ang ikaduhang point mga igsoon, why God gave the commandment ngadto sa katawhan sa Israel is because God wants the people of Israel nga siya lamang ang simbahon. Worship God only. Okay? Atong basahon ning Exodus chapter 20 verse 3, brother. Exodus chapter 20 verse 3. Kamoy basa palihog. Exodus 20 verse 3. Atong basahon sa lain nga book. So same raman ni siya. Okay? Palihog kog basa. Oh, you shall have no other gods before me. No? Pamina mo mga igsoon, daghan kaayong dili kasabot ini. Pero actually, ang gipasabot ini sa Ginoo is ang pagsimba og laing Dios gawas kang Yahweh. That is why sa sunod Domingo atong hisgutan ng ikaduhang sugo nga ningon ang Ginoo, ayaw paghimo og Dios. Larawan man kini sa tao nga naas ibabaw sa langit o naas ilalom sa yuta aron kini imong simbahon. And for other people mga kaigsonan, this is hard to digest because for them it's okay nga musimba, but God told the Israelite and same nato nga we cannot have other gods before Him.
Now, ningon ko kaganina, na uban nag-ingon nga, pasabot ba daw ani, nga we can have other gods after God, Yahweh, o after Jehovah. Pwede ba tang makabaton og laing Dios kay gawas sa Dios nga giingon dinhi sa Biblia? Kay ningon man gud ang pulong, you shall have no other gods before me. So pwede ba kaha nga naa kay God after him? No? Dili. Ang pasabot ini, it's an exclusive command. I mean, walay laing Dios nga angay simbahon ang tao. Kundili ang Dios ra gyud nga mo'y naghimo nato, nga naghatag natog kaluwasan. Dili ka pwedeng magbaton og laing Dios after him, before him, or above him, because ang Dios ramang ang atong angay simbahon. Amen? Oh. So ang usas pinaka-major nga Ginoo sa Egypt na hibalo ba mo kinsa? Si Pharaoh. Mapitaw tong ang last nga plague, unsa ang last plague nga gihatag sa Ginoo? Death of the firstborn. Why? Because ang firstborn in Egypt, especially ang anak ni Pharaoh, many believe nga inikamatay ni Pharaoh ang iyang anak mo'y mupuli sa throne, which is giila sila nga Dios. No? Usa gani nga practices sa mga Egyptian, kung imong lantaw ng mga na-discover karon sa mga archaeologists, kanang mga gimamify nga mga body, naapoy ubang bukog na tapad sa mga nangamatay nga mga Pharaoh. Usas ilahang belief igsoon, if you remember, kung ako ang Pharaoh, unya kini silang upat servant nako, ako ang mamatay, patyon pud ni silang appeal because they believe nga sa afterlife, sila pud mahimo ra gyapon akong servant. And one of their practices nga nung imamify nila ang lawas, i-preserve nila ang lawas, that until now, nobody knows unsang klase sa technology ang ilang gihimo ana, because they thought nga there will be a certain period of time nga ang kalag sa nawala mubalik og inhabit sa lawas. That is why it's very important for the Egyptian to preserve that body. No? So meaning kung ako ang Pharaoh, namatay ko, may nga patya po ni Apel, si Wendell o si Istoy, kay aron sila mo'y tigtimpla na kog kape gihapon dito sa sa pikas nga kinabuhi. Wa sila mahimo. No? Munang yung imuhan ng religious na ingon ana ang ilahang gituuhan. No? Munang ningon ang Ginoo, ayaw mo pagsimbag laing Dios gawas nako. No? Kay gusto ang Ginoo mga igsoon nga siya gud ang atong number one priority. Isaiah 45 verse 5. Tanawa ningon dinhi ang Isaiah 45 verse 5. Unsay giingon diha ni Prophet Isaiah? Kato, I am the Lord. Unsay giingon niya? And there is no other. There is no God besides me. No God after him, besides him, above him. Then I will gird you though you have not known me. So ningon ang pulong sa Ginoo ngadto kang Prophet Isaiah, ako ang Dios. Ug walay lain nga Dios, gawas ka nako. Diba? Kay gusto ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, nga siya lang gyud. Amen? Naubulahan ta mga igsoon nga nakaila sa Ginoo kay wa na ta nagsimbaan ng mga lain nga Dios. No, I'm sorry to tell, pero whether they will accept it or not, if you worship any gods which is nakay giatubang nga mga Ginoo nga imuhang giila, that is an abomination in the sight of the Lord. Mabitaw nang inigabot diha sa Revelation 21:8, usa diha sa itambog sa linaw nga kalayo sa Dios, ang mga tao nga nagsimba og mga Dios-Dios. Now, we don't condemn sa ilaha, pero unsay gingon sa Revelation 21 verse 8, brother. Atong basahon lang ni for us to be reminded. Unsay gingon diha sa Revelation 21:8, but the cowardly. Sa Cebuano, brother, atong basahon ni. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo. So unsay giuna diha? Talawan. Pasabot ba ni nga mangisog ta, mangita tag away, dili. No? Kana bang matalaw ka nga muhimo, musunod sa kamatuoran kay mahadlo kang unsay ikasultis imong barkada, imong coworkers, imong mama, imong papa. Ang wala nituo, nakadungog pero wa nituo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason outside of marriage.
Kaya mo na giingon sa Ginoo, dili ni akong pulong. Ang word dihang makighilawason is sex before or outside the context of marriage. No? Ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga, unsa? Diyos-Diyos. Ug ang tanang bakakon, itambo gayod sa linaw nga kalayo, ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. So this is the judgment of God sa mga taong nakadungog apan di mo tuo. But if karon nakadungog ka, nya nituo ka sa Ginoo, it's okay. Walay problema na. Ang problema lang diha nga kung maabdan ka nga mobalik si Lord, nga wa ni mo biya ikining mga butanga, you will suffer sa gitawag second death nga giandam sa Ginoo. Okay? So God wants us to worship Him only. Karon wa naman ta nagsimbag mga ingon ana. Pero kung naa kay mas giprioridad sa imong kinabuhi, gawas kay sa Ginoo, masa gani na, makonsiderar gihapon na nga imuhang Dios-Dios. Di ba? Muna akong giingon sa akong mentoring last Wednesday, nga kung maghisgot ganitag trabaho, agree ba mo nga di ka ganahang malate? Hello? Maghisgot tag pag-eskwela, agree ba mo nga di mo ganahang malate? Kung doon ay meeting ang senior citizen, di bitaw, kung doon ay, unsa pa, doon ay mga kalihukan. Di ba? Dili ta ganahan malate. Hello? Di ta ganahan malate, right? Oh, ay lang magkasuko na ako kay tinuod man na. Ako man ang gisulti uban ang gugma na to. Kaya di ta pahinumduman. Di ba? Kung magisgot ta Ginoo, nga mo'y tag-iyas tanan, mo'y naghimo sa billions of galaxies around the world, that even now, ang mga scientists, matud pa, wa ko na sayop na, they only explore, pila ka percent? 5% or how many percent sa universe? And there are still vast universe nga angay nilang i-explore. And that is the God who created that universe, mo'y nahigman nato, mo'y nag-provide nato, mo'y naghatag sa tanatong kikinahanglan, mo'y naglikay nato, kikaglunis taman karon. Nya kung magisgot tag time para sa Ginoo, ngano laging dili nato mahatag ang atong pinaka the best, nya kusog kay tang moingon, God, Lord, ikaw ang akong prioridad. Mo na giingon sa usa ka magwawali nga akong gisa, I don't know inyo ba tong natanaw sa video, no? Tigilan nyo na, no, di ba? Itong babae nga nagawali, hindi nyo mabubudol si Lord. No? In times na dapat utak, in times ka na rin. Tinood ba? So this is the time mga kaigsunan nga ato yung ipaila sa Ginoo nga sagud ang atong prioridad sa atong kinabuhi. Di ba? Mo agree man mo og dili, mo angkon man mo og dili, kabahig trabaho, kabahig negosyo, kabahig pag-eskwela, di gyud ta ganahang malate. Pero para sa Ginoo nga mo'y naghatag sa tanan, mo'y nag-provide sa tanan nato, pwede ra nato siyang ipaulahi. And we are proud enough usahay nga mingon, Lord, ikaw ang akong number one. Siya bagyod. Ha? Ang number one sa imong kinabuhi. Kumusta ang imong Bible reading this week? Kumusta ang imong prayer time? Ha? Or gaampo ka katulo kay pamahaw paniud to panihapon? Ha? Oh. Sige ra gutaanig pahinumdum hangtod nga mataho si Christ. Okay? Unsa tong number one, it's about relationship. Number two, worship God only. And number three, ang last one, gusto sa Diyos nga siya gud atong una. Put God first. No? God is saying, put me first in your life. Muna akong itambagan tong gahapon sa mga boys sa among discipleship. Ang rason nga nung dili sila makabasag Bible kay busy. Ningon ko nga, ang akong style, mga igsoon sa akong kwaita, inikabuntag, musayo kog mata, magbasa dayon ko sa Bible, unya ilabi nagnaakoy sa iyong lakwon, while naligo ko, gaampo ko, while nag-CR ko, gaampo ko, while nangapi ko, gaampo ko, hangtod nga makalakaw ko. Pwede na. Kay kung ang imuhang mindset nga kung moampo ra ka kinahanglan kang dinhirang lugar unya naa man gyud panahon sa atong kinabuhi nga kinahanglan ka musayog mata, di ba? Kay naa kay trabaho, naa kay meeting. Nya dili nakakalingkod didto mo nang dili ra pud ka moampo.
In fact, pwede tang makaampo sa Ginoo bisan nagbiyahe ka, bisan naglakaw ka, bisan pag nagkaon ka. Di ba? Ayaw lagampo og ka nang natulog ka. Maura ba na? Because God is a God of relationship, di ba? Tinood ba? Now, sa mga dunay asawa, dunay mga bana, naara by certain area sa inyong balay nga dito ra gud magistoryahanay. Meaning, magistoryahanay ta, dinhi ra gud lamisa ha, unya makisulti imong asawa diri sa gawas, di ko ka makiistorya kay ato gud lamisa mo. Pwede ba na? Di ba? Anywhere sa inyong balay, pwede mo makikistorya sa imong asawag bana, right? Mao po na si Lord, bisag asa ta mo adto, as long as nga conscious ka sa iyang presence, you can talk to God. Amen? Then every day, mabisi man gud ka kay naa kay gisayong lakaw. Pangitag panahon nga makabasa ka bisag 15 minutes lang sa pulong sa Ginoo. No? Na gani ko gi-advise gahapon kay nangamusta man ko ang iya ko nung basahon by title ra sa kanang sa Bible ni ko nga dungagi na kay kung by title ra dili man nimo masabtan kay ang Bible mga igsoon kinahanglan nimong ibasahon ang context. Chapter by chapter usahay imong pagbasa. Nya usahay na ra by title ra by kaning sub context ra nga naay 5 verses la mao ra putoy basahon. So dili nimo masabtan, di ba? So reason man na usahay sa pagtinapulan nato. Okay? So God wants to be first sa atong kinabuhi. No? Mo nang kanunay nato ning nadungog pero again siya bagyod ang una. Imong tapad siya bagyod ang una nimo? Ha? Siya bagyod, si Lord bagyod ang una? No? Now, mga igsoon paminaw mo. Hisgutan nato gamay ang laing area sa kabahin sa pag-una. Maminaw mo ha? Kung maghisguta si Lord ang first, gusto siya nga first sa atong time, first siya sa atong finances, meaning first siya sa tanang butang. No? Lantawan ning, ako lang i-share ninyo kining Haggai chapter 1. Di ba ang reason nga nung niingon ang Ginoo, daghan mo gihimo. Tanawa ato sang basahon sa Cebuano bro. Haggai chapter 1 nga ako po ning na-share kagahapon. Haggai chapter 1. Tungod kay ang katawhan sa Israel, nalimot sila sa pag-una sa Ginoo. And then, naay gisulti ang Ginoo, pinagi ni Prophet Haggai, kabahin sa ilang kahimtang. Haggai chapter 1, verse 5 ug 6, brother. Ningon ang Ginoo sa verse 5, huna-hunaa inyong kahimtang. Unsa may inyong kahimtang? Ningon ang verse 6, daghan kamo gipugas apan yutay ray inyong naani. Di ba? Nakakaon kamo apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo og bino, correction dili ni tanduay, okay? Dili ni bahalina, dili ni red horse, no? Because ang wine sa ilahang panahon sa una is a symbol of prosperity, symbol of friendship. Nga mo inom sila wine sa una, katong 1 cup ra, dili tong inigtindog nimo gaso sa pinday na ka. Dili na mo ibot pasabot ha. Wala kamo, apan wala gayud kamo matagbaw, may bisti kamo, apan gitugnaw gihapon. Og kadtong nagdawat, paminaw mo, og suhol, sa marag nagsulod niini og alkansiya, sa alkansiya nga buslot. No, dili lang ako i-mention tong kagahapon, nangutan ako kamo, kay naaman mo yung trabaho, nag-tights na ba mo? No? Naingon ang usa nga nakasulay nako kausa pa, no. Di ba sa daghang panalangin ni Lord, paminaw mo mangison, si Lord mo tag-iyas tanan. Nya ang rason nganong gisulti ni Ginoo kay ngano ang temple sa Ginoo nagpabiling guba apan samtang sila nagkapuliki na sila sa pagkumpuni sa ilang mga kaugalingong balay. Ningon ang Ginoo, wa ba mo makakita sa inyong sitwasyon ngano nagkalisod mo? Tungod na kay wa ko nauna sa inyong kinabuhi, naamoy hunahuna nga ang Dios mo inyong priority, pero you fail to do it, mga kaigsuonan. Sama po na nato, nakasabot nga ang Dios mo number 1, pero wa tay gahum nga muuna gyud sa iya, ha? Amen ba? Mao nang ningon ang ginatanawan ng inyong kahimtang God. Nya ingon ang verse 9, brother, ingon ang verse 9. You look for nangita kamo, nangandoy kamo daggong ani. Apan yutay ra ang inyong nakaplagan ug nadala ninyo ug sa nadala ninyo kini sa inyong balay giwagtang ko kini. No? Nangandoy mo daggong income, inyong sweldo, mga sani, inyong mga kita.
Pero giwagtang ko kini sa diyang nadala na sa inyong balay, nawag giwagtang ko kini nga naman. Tungod kay nagpabiling guba ang akong templo, samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong balay. Di ba? Nakita ninyo ang prinsipyo din ni mga igsoon? No? Actually, si Lord, kung mahisgot tag paghatag, no, dili sa mapubrig yun. Ayaw ninyo huna-huna ang nadato ka Lord tungod sa akong paghatag ikapulog offering. No? Mahiya ka naman. Si Lord, dili sa mapobre, ang iyang ekonomiya, way pagkapobre dito. Nganong mangayo man siya, nganong gusto niyang ibalik na to? Because it's a test of our faithfulness. How faithful we are in terms sa atong treasure and wealth ngadto sa Ginoo. He wants us nga ato sang unahon dihang dapita. Di ba? So, morning, kung imong lantawon ang istorya sa katawhan sa Israel, before I end, di ba, pila ganito ka syudad ilahang i-conquer? Sa land of promise? Pila to? Ha? Napulo. Nya ningon ang Ginoo ang unang syudad, ana, ako na. Ayaw ninyo hilabti ang tanang bulawan, tanang plata dinha, tanang biste. Ako ana ha? Oh. And the rest, inyuhan na. Because in essence, ang city of Jericho was God's tithe. Kung imuhan ang huna-hunaon. He wants them to put Him first, kabahin diyang dapita. Pero sa nahitabo ni Akan? Ha? Nanguha siya. Oh. So, gikasab-an sa Ginoo, gisulutan sa Ginoo. No? Nganong ang Jericho may gipangayo sa Ginoo? Because Jericho was the first city nga ilang i-conquer. Okay? And lastly, we have to remember the law of the firstborn. No? Because God wants the first sa imong kinabuhi. Dili lang ang imuhang talent, ang imuhang treasure, ang imong kinabuhi. Ang unang oras nga imong igahin sa Ginoo inigmatan nimo. Because He wants the first. This is the principle. Na imingon uban, no, ang tithing sa panahon naman ni Moses na sayop good ka because wa pagihatag ang balaod ni Moses. 2,500 years before si Moses nakadawat sa balaod, ang first fruits or firstborn or ang principle of first gipractice na nilang daan. Mao ka na ang rason nga niingon ang Genesis chapter 4 mga igsoon nga ang offering ni Cain wala gidawat. Ang halad ni Cain wa gidawat, pero ang gihatag ni Abel gidawat nga naman. Unsa ganito yung reason? Atong basahon ang Genesis chapter 4. Tanawan ning Genesis chapter 4. Sa verse 3, so good brother. Genesis chapter 4 verse 3. And in the process of time, this is a long time. Kining ka ng word process of time. It came to pass that Cain brought an offering. Take note, it never mentions first fruit. Nga noon sa trabahong Cain, mag-uuma, di ba? So he should have to give first fruits. Pero ang gimension diha, brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Then ang verse 4, Abel also brought of the firstling. Kaya nga naman, magbubuhi man sag hayop. So ang principle ni Lord di ay kung nakahayupan ni adto firstborn or firstling. Kung mag-uuma ka ni adto first fruits. Tinaon sa giingon din sa verse sa verse 4, and Abel brought the firstlings of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Sa verse 5, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry and his countenance fell. So we don't have time to discuss kabahin ini. Naiuban, nganong gi-require man ni, wa man ni gisulat, yes, pero God will never require something sa imuag sa kuha kung wala niya gisugo. So this is the principle of first. No? 2,000 years before natao si Moses, nag-practice na sila sa paghatag sa law of, or sa principle of first. Okay? So, unsa tong tulo ka mga butang mga kaigsunan?
Number 1, it's about relationship. Number 2, worship God only. O number 3, put God first. No? So ako ang gihangyo mo nga manindog as we ponder sa word ni Lord. Again, ang 10 Commandments gihatag sa Dios because He wants to enhance their relationship. Kini pong mga balaod nga ato karon nga gisunod mga igsoon, wala ni gihatag sa Ginoo para lisod-lisoron ta. Nahibalo ba mo nganong mahimong lisod ang balaod sa Ginoo kung do na tay gihimo nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Mahimong lisod ang balaod. Mabito nang ningon si Lord, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke." Ang word diha nga yoke, gi-translate na sa ang word yoke diha dili sa yoke nga nag-mention sa mga Pharisees nga the law, the Old Testament law. But it speaks about grace. Kaya nga kung yugo gaan, dili para sa inyong gisunod nga mga balaod nga gusto ninyong sundon apan wa goy makasunod ninyo. O ang katapusan nga pahinumdom mga igsoon, ang Dios bagyod mo ay number 1 sa imong kinabuhi. Siya bagyod ang imong giuna. Do you spend time with God every day sa imong kinabuhi? Or mas nabisi na kanya atong mga butang? It's a good thing nga naidungog na to ni karong buntag mga igsoon. Karon nga mahinumdom ug mapahinumduman ta. Give your best shot always sa Ginoo. Niya natas ulahing adlaw mga kaigsuonan. Wa ta kahibalo kano sagud mo balik si Lord. And possibly nga di gud say mo balik pa sa atong generation. Because God operates in His own time. Pero pwedeng mo balik si Lord individually na to. Munang angay tang mangandam kanunay sa atong kinabuhi. So may I request everyone to please iduko inyo ang mga ulo, piyungay inyong mga mata ug magaampo ka diha sa hilom, pamalandungi ang mensahe sa Ginoo. Pamalandungi unsa ang iyang gisulti diha nimo. Munang ang akong pag-ampo isip inyong pastor mga igsoon, every day, every morning giampo gid ta mo nga Lord mataw gid unta ka sila mga kasing-kasing. Mao ganay akong gipangayo adlaw-adlaw sa akong personal devotion. Nga mo grow mo, mo mature pagid mo diha sa Ginoo. Labaw sa tanan inyong relasyon sa Ginoo. O Dios, galabing gamhanan, salamat. Salamat nga imo ming gipahinumduman sa imong pulong Ginoo. O nangayo mig kapasayloan Amahan, tungod kay sa among kinabuhi daghang higayon nga napaulahi ka namo. Daghan mig rason. Thinking nga maka-justify me before you, O God. But Lord, dili ka namo mabudol. Nasayod ka sa rason sa among mga kasing-kasing. Struggle namo Ginoo ang pag-build sa among relationship. So, give us more grace, O God. Nga amo pagyud nga lig-unon ang among relasyon diha nimo. Og bisan sa among kabisi, tagay kaming panghuna-huna nga gahinan gyud namo ikaw og panahon sa among kinabuhi. Og tabangi mi nga dili lang kami sa pulong lamang taman kundi sa action pod Ginoo. Lakip na ang imong alagad o Dios. Liguna kami, dasiga kami ilabi na nining ulahing mga adlaw. Help us Lord God na sa tanang area sa among kinabuhi, sa among oras, sa among talento, sa among treasure, Ginoo, tanan, Lord God, ikaw mo'y unahon, Ginoong Diyos. And help us, Lord, to submit to your word, submit to your will. I bind and I rebuke every rebellious spirit, spirit of unbelief, Ginoo. Spirit of pride, I rebuke it in the name of Jesus, Ginoo. O ihatag sa matag usa ang spirit of humility, submissive spirit to your word, to your will, Ginoong Diyos. Salamat. Kining tanan among giampo o gibalik kanimo ang tanang pagpasidungog Amahan sa pangalan ni Jesus. Amen.